Ito ko. Saan ko na pinato yung banana ko. Yan lang yan. Kakainin mo ng fish. Wow. O bawal ba yun? Hindi sumbong. Ganito ko yung spend yung birthday ko. Nag-jog. May school si Sabine. May work si Benedict. Kaya po na ako mag-jog. Actually, ang plano ko talaga. Usually, pag plano ako, susundin ko yan. Ang plano ko talaga is umilata. Kasi parang hindi talaga ako ganyung tao. Sabi ko wala akong gagawin. Aware ko nga kasi sobrang responsible ko kasi tao. Ay, hindi ba sobrang responsible? Saktong responsible. Tinatala mo ng sarili. Saktong responsible na make sure ko na malinis yung bahay. Lahat ng kailangan ni Sabine at Benedict andyan. May pagkain. Kahit ako niluluto sa yung ready lang. Pag makalinis talaga bahay, yun ang isang number 1 ko. Nakaplan yung mga damit nila, nagawa ko lahat ng trabaho ko. Hindi ako procrastinator last minute, hindi. So parang at saka isa pa responsible ako yung isda gumalaw. Parang laki. Isa pang responsible ako is yung sa exercise part. Parang i-make sure ko na nag-exercise ako. So dahil birthday ko ngayon, yesterday, mga 11 p.m. ang ginawa ko, nagtutulinis ako ng bahay. Tsaka ng morning, nag-exercise talaga ako para alam kong, at tinapos ko mga work, kahit yung mga medyo nag-advance ako, para lang ngayon, today, hindi ako makaka-feel ng meron akong responsibility. Pero pagkagising ko, parang pa rin ako lang, hindi ko kaya hindi mag-exercise. Parang, tas papangit pa yung pakiramdam ko pag wala akong ginawa. Saka syempre, dahil birthday, di ba? Kailangan may gawin kami ni Benedict. So, parang nasigit pa yun doon. So, very productive morning. So, habang tumatanda ako, na-enjoy ko to. Wala akong Facebook, wala akong Messenger, so wala akong Viber, walang way para makontak ako today. Kung gusto ko, i-on ko. Pero ngayon, ibang tao, hindi lang makakontak. Okay lang, ang may feeling. Yun siguro, yung feeling lang na, minsan kasi, lalo na sa work, kahit naman minsan wala pang ginagawa, pero naghihintay or meron kang feeling na may maghihingi sa'yo ng something, may kailangan gawin something, nakaka-burden din siya. So, list ko sa sarili ko yun, isa. Talaga naka-off lahat nila. Although, kanina, kasi nalikaluhan ako ni Ialona ng blush ko. Pagka-try ko ng blush ko, ang ganda, sabi ko. Tapos, gusto ko i-text kay Eya na. Parang sarili-sarili na kasi akong everyday naka-text kay Eya o kay Charles. So, parang, tapos na-realize ko pa pala, napaka words of affirmation kong tao. Talaga, yun ang gusto ko talaga. Purihin mo na lang ako, yun ang matutuwa ko. Hindi kasi, ngayong birthday ko kasi, effort talaga yung ginawa para sa akin ng finance family. Yung, alam niyo bang ang lakas ng ulan ng araw yun, nagpuntahan ka rin ng mga tao, tapos I cannot imagine yung ginastos nila doon, yung effort. So, ako kasi sa akin, kahit na konti lang ang friend ko, pero quality yung talagang gagawin para sa'yo. Kasi gagawin ko rin lahat para sa kanila. Ganun din akong friend eh. So, pero yung effort talaga. So, effort. So, parang sa akin, na-appreciate ko naman yun. Tapos, meron din, alam mo si Baby kasi, ang words of affirmation niya is gift. Na-appreciate ko rin naman yun. Pero, yung spending time naman si Eya at saka si Lourdes, talagang nag-spend na sila, daldalan talaga kami. Yun ang pinakagusto ko ni Lourdes at Eya, yung hindi kami nagpo-phone. Ako pa minsan magpo-phone konti kasi hindi sila ganun. Pero so spending time, di ba?
Pero pinaka natuwa akong patuloy, napakasimple. Yung letter ni Sabine ng haba at saka yung text ni Keisha na you are like sister to me. Oh, kasi matagal ko na feel for her yun. Tapos, syempre, nahiya naman ako. Minsan, syempre meron ako mga real life sister and love ko naman sila. Kaso minsan parang wala na kami mga connection ba. Kasi ang relationship din kasi investment din siya eh. And parang pag nawawala yung investment na yun, minsan napapalayo ka din. Kami kasi ni Keisha parang kapag ang layo ng sister, pero pag magkasama kami, grabe talaga. Kwentuhan galore. Talagang yung parang nasisiksik talaga namin yung 2 years. Kaya, anyway, naano ko lang yung mga thoughts ko ngayon. Actually, di ko sure kung naririnig ako ng cellphone ko kasi malayo siya. Malayo yung cellphone ko. Nagdakulat ko lang. Alam mo, dun na ako sa part ng life ko na kasi sobrang content ko. Kahit na si Dedic na may marami akong problem, wala na kasi kami masyadong, hindi na kami siya nag-aaway, wala na kami masyadong problem. Parang, isa nga parang, magkabay di kami nag-aaway. So, parang, nandun ako sa life ko na very content, very stable. Takot at takot akong may masira o mawala. Parang nandun na ako. Kaya siguro ako yung pinakatakot sa AI. Kasi tingin ko mas-shake up niya yung what I have now. Anyway, I am so grateful. Pero talaga, ito ang number 1 grateful ko sa, which is I have to be grateful only to myself. Yung body ko talaga. Kasi I feel stronger now than I was in my 20s. Yun lang. Tingnan natin kung na-record to. Bye.